yung liquidation ng mga mambabatas by liquidation by certification, aalisin na yon, no? Ang ganda ng panukalang yon. Doon talagang sumasaludo ako down sa legislative agenda ni Pastor Apollo Kibuloy. Nakita mo yung mga singit sa akap na bigla na lang, uy, meron pala, may budget pala doon. May mga siningit dyan sa budget ng COMELEC, budget ng DSWD na ang may karapatan lang gumastos yung Speaker of the House tsaka yung Committee on Appropriations tsaka yung Accounts Committee na ang Speaker si Romualdez, si Saldico ang Appropriations Committee, tapos yung Accounts Committee Chairman si Mrs. Romualdez. O, saan ka naman nakakita ng ganyan? Meron Opo. pong mga series of proposals si Pastor Apollo C. Kibuloy para po matulungan ang gobyerno sa laban po kontra korupsyon. Isa po sa mga isusulong niya yung pagbuo po ng Anti-Corruption Commission Act or yung Truth Commission. Yung overview niya ay magpanukala ng isa pong independent body na nakadedicate sa pag-iimbestiga sa lahat ng issue ng korupsyon sa lahat po ng mga ahensya ng gobyerno. At ang ano nito, walang political interference at may sariling prosecutorial powers para imbestigahan lahat sa legislatura, sa tatlong sangay ng pamahalaan. Anong tingin mo dyan, Sir Jay? Alam mo, nung unang marinig ko yan sa mga tagapagsalita ni Pastor, no? Lalo na kina Attorney Torion at iba pa, no? Sabi ko, ganda nito Pero, ako, masusugan ko lang yon, no? Gawin nila, instead of a truth commission, gawin nila constitutional body siya. Parang COA, parang ombudsman. Para hindi talaga pwedeng makialam ang executive, ang legislative, at ang even judiciary. Yung talagang independent talaga siya na may sariling budget, fiction, hindi pwedeng pakialaman, hindi pwedeng takutin ni Martin Romualdez na isisiro ang budget. Hindi dapat talagang fix 'yan. Pag yan nagawa at isa pa sa nagustuhan ko na narinig ko ewan ko, correct me if I'm wrong kasi kayo ang madalas nakakasalamuha ng mga abogado ni Pastor, no? Yung kanyang panukala na i-abrogate na yung Joint Resolution number 6 o number 10 ba yun? Na yung liquidation ng mga mambabatas by liquidation by certification, aalisin na yun, no? Ang ganda ng panukalang yun. Doon talagang sumasaludo ako down sa legislative agenda ni Pastor Apollo Kibuloy. Doon sa dalawang yan, yung making the Truth Commission as a constitutional body, or independent body, kung hindi man constitutional body, but almost a constitutional body by being an independent body. Pangalawa, yung pagtanggal na, no? Alisin na sa mga batas internally or externally yung Joint Resolution number 10 na iniakda ni Mr. Pampilo Lacson na gusto pa yata bumalik, no? Diyan sa Senado, na alisin na yon. Talagang asama. Yan ang yung pinaka-demonic, pinaka-evil na resolution na pinasa ng Kongreso, self-serving, no? Kaya dapat siya ng unang-unang ipasa. Kung talagang dedika yung 20th Congress will really be truth to the people of the Republic of the Philippines. Kasi nga Sir Jay, napakahigpit raw ng ating mga panuntunan hinggil po sa purchasing. Kung kahit maliliit na bagay, mga office supplies, idadaan pa rin daw sa bidding, mahirap naman daw sundin. At meron daw yung sinasabi na 500,000 na threshold na inaalaw sa liquidation by certification. Hindi na kailangan ng resibo. Pero ang tanong dyan, nasusunod ba kaya ng karamihan o ng mayorya yung hanggang 500,000 lang sa kanilang MOOE ang pwedeng gamitan ng certification at hindi ng resibo sa liquidation? Unang-unang violator dyan yung Senado ngayon Kasi yung allowance sila 3 million by liquidation lahat yun di sobra na yun sa 500,000. Di ba? Kaya nga, alam mo, kahit magandang lalaki si Ping Lacson, diyan ako hindi bumilib sa kanya nung in-sponsor niya yung Joint Resolution number 10 na yan
Pangalawa, ang isa pang maganda, ewan ko kung magagawa ni Pastor ha, pero ito'y magandang hamon ko rin sa kanya dahil halos tsak naman yung panalo niya eh. I have no doubt in mind na lulusot at lulusot. Kaya nga, ano eh, yung, kung may bayag man si Risa Ontiveros, hanggang dito na yung bayag niya eh. Dahil alam niyang talagang whether she like it or not, magiging senador si ano eh, si Pastor Apollo Kibuloy. Yung ano, wala pang gumawa nito. Because self-serving nga dahil yung mga congressman at saka senador maapektuhan dito eh. Yung line item budgeting, no? Kasi ngayon ang pinapractice natin dito sa Pilipinas, lump sum budgeting. O kaya nga meron, nakita mo yung mga singit sa akap na bigla na lang, uy, meron pala, may budget pala doon. May mga siningit diyan sa budget ng COMELEC, budget ng DSWD na ang may karapatan lang gumastos yung Speaker of the House, tsaka yung Committee on Appropriations, tsaka yung Accounts Committee. Na ang Speaker, si Romualdez, si Saldico ang Appropriations Committee, tapos yung Accounts Committee Chairman, si Mrs. Romualdez. O, saan ka naman nakakita ng ganyan? Talagang conjugal, anong tawag nito? Fiscal management. No? Yan, pag nag-line item budgeting, ibig sabihin, lahat ng pagkakagastusan ng Pilipinas, ayon doon by linya. O, ito, 100,000 para sa pambili ng toilet paper. Yung ganun, talagang pagka lumampas ka doon, ops, kanya, kaso na kaagad. Yan, pag nagawa. Sa Amerika, ginagawa yan eh. Total, mahilig naman silang gumaya, kumopis sa Amerika. Ewan ko lang ha, kung palulusutin. Pero mas maganda kasi kung meron talagang magsampa dahil wala pang nagsasampa ng panukalang batas talaga dyan eh, nagawin ng line item budgeting ang Republika ng Pilipinas. Kaya